Tayo pong lahat ay tumayo at samahan niyo akong buksan ang ating mga Biblia in the book of Psalm chapter 133. Just one verse this morning. Psalm chapter 133, and we will read verse 1. Verse 1 says, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Our subject matter this morning is entitled, "Ouch, it hurts." Masakit. Ouch, it hurts. Let us go to the Lord in prayer. Ama naming Diyos na mapagpala sa lahat, sa araw pong ito, nagpapasalamat po Panginoon kami sa panibagong kalakasan na inyo pong ipinagkaloob. Salamat Panginoon sa pagkakataon na amin pong masilayan ang panibagong araw, ang aming pamilya, at higit sa lahat, salamat sa pagkakataon na kami po ay nandito sa Bahay Iglesia. Sa buong linggo ng aming pakikipagbaka, salamat Panginoon sapagkat ang araw na ito ay patotoo na kahit kailanman hindi kayo nagkulang. May mga pagkakataon Panginoon na iniisip namin ang mga kakulangan ng mga bagay na material na meron kami. Pero Lord, lahat Panginoon ng mga pangangailangan ay patuloy niyo pong tinutugunan. Salamat Panginoon sa umagang ito sapagkat minabuti niyo po kami na kami ay nandito sa bahay-sambahan kaysa nasa bahay pagamutan. Kung meron man Panginoong may karamdaman, ay mga dumaranas Panginoon ng paghihirap ng pisikal, nawa Panginoon ay bigyan niyo po sila ng kaginhawaan. Pagalingin niyo po. Bigyan niyo po Panginoon ng kalakasan pa. Hindi lang Panginoon upang maituloy ang kanilang mga pangarap, hindi lang para muling makasama ang kanilang pamilya, kundi bigyan niyo po ang pagkakataon ng bawat isa na kami po Panginoon ay muling makalapit sa inyo, makapaghandog ng aming buhay, nang sa gayon Panginoon, no matter how we try and we pray to prolong our lives, ang buhay ay talagang may hangganan. Pero Lord, hanggat kami may pagkakataon na kami Panginoon ay makabawi sa inyo, makapagpuri sa inyo, bigyan niyo po Panginoon kami ng pagkakataon. Salamat Panginoon sa karunungan ay pinagkakaloob niyo sa bawat isa, sa mga mag-aaral, sa kakayahan naming magtrabaho. Salamat Panginoon sa araw-araw niyo pong pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Kami ay haharap na naman sa katapusan, sa mga maraming bayarin, pero Lord, ang daing na ito ay paulit-ulit na lamang, sapagkat paulit-ulit niyo rin pinapatunayan that our God will supply all our needs, not according to our riches, not according to other riches, not according to our government's riches, but according to our God's riches. Lord, sapatan niyo po kami ng pananampalataya. Dalangin po namin sa umagang ito, as we talk about love for this whole month, nawa Panginoon ay bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mahalin, mai-restore ang mga relasyon, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. Muli, Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin na wag na sanang makakilos pa ang dyablo. Yamang sa kapirasong oras na kami ay naririto, sana ito'y maging makabuluhan. Sana ito ay maging reasonable, maging best. Wag na sanang agawin ng dyablo ang aming mga panahon at kausapin kami at hipuin ang aming mga kamay sa mga gawain, Panginoon, na maglalayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Muli, Panginoon, salamat sa umagang ito. Iba-iba po, Panginoon, kami ng pinanggalingan, pero sa pagkakataon, ito, iisa lamang Panginoon ang aming pinuntahan, ang Bahay Iglesia, ang lugar na kung saan kami Panginoon ay nagpapasalamat, ang lugar na kung saan lahat kami ay nagtatapat, at ang lugar na kung saan lahat kami ay muling hinihiling ang inyong presensya sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. For the past few Sundays, since this is February,
we talk about love. Pinag-usapan po natin ang mga bagay patungkol sa pagmamahal, mga bagay patungkol sa pagbibigay. But in contrary, ang kalaban po ng salitang pagmamahal, ang kalaban ng salitang love ay ang salitang hurt or hate. Kabaligtaran ng pagmamahal ay ang galit. Kabaligtaran ng pagmamahal ay yung tayo ay nasasaktan. At mahirap pag meron tayong kagalit or nakasakit sa atin, lalo na kung ang taong ito ay taong malapit sa atin, asawa natin, anak, kapatid, or it can be your friends, classmates, workmates, or even churchmates. Even Joseph was hated by his brothers. Noon pa man, nangyayari naman talaga na kahit mga kapatid nag-aaway, to the most and to the worst, Abel was killed by his brother Cain. There was love, but in contrary, ang kalaban ng pag-ibig ay hatred, hurt. Job was hurt by his wife. Hindi lamang ng mga taong malayo sa atin, pero even the closest person to our heart can hurt us the most. Job was hurt by his wife, mga pagkakataong dapat ito ang nakakaunawa, mga pagkakataong ito ang dapat siya sasamahan. Pero nasaktan si Job. To the worst, Hosea was hurt by his wife Gomer, kung alam niyo ang kwento. Adultery. Pinagpalit ng babae ang kanyang asawang tapat na lalaki. And it hurts. Napakasakit. Instead of love, there is hate, there is hurt, and there is hardship. Nangyayari rin to sa mga magkakaibigan, mga magkakasama sa paaralan, magkakatrabaho, and even churchmates. Paul and Barnabas, nagkaroon sila ng conflict. Mga magkaibigan na ito, mga magka-churchmate ito, pero hindi na iwasan, naghiwalay ng landas. And of course, Jesus Christ Himself, mismong ang Diyos, by His relatives, mga kamag-anak, mismo ang kanyang sariling bayan, at mismo ang kanyang mga disciples, siya po ay nagawang saktan. Why? Because this is the law of nature. That every time we attract people to love us, we are not just inviting them to love us, but we are inviting those people to hurt us and to hate us. Ano pong ibig sabihin? Ang mga tao na pinapalapit mo sa buhay mo, hindi mo lang sila binibigyan ng pagkakataon na ikaw ay bigyan, kalingain at mahalin. Every time you love, you risk yourself that these people closest to my heart, can be the people that will hurt me and hate me. That is the law of our nature because of sin. In fact, lagi nga nating sinasabi, ang mga taong pinakang malalapit sa atin, sila yung may kakayahan na tayo ay durugin, saktan. Pwede kang saktan, pwede kang sabihan, pwede kang alipustain ng mga taong hindi mo naman kilala. But it will not damage or hurt you na masasabi natin ganung kalalim. Sapagkat maaring dead ma lang tayo, walang impact. Pero ang taong pinakang malapit sa'yo, siya rin ang taong pwedeng makasakit sa'yo. Ibang bagay, pag nagkaroon ka ng hidwaan sa mga taong hindi mo naman kakilala, ibang bagay pagka asawa mo na. Ibang bagay pag ang salita ay nanggaling sa iyong anak. Ibang bagay pagka close friend. This is inevitable. Hindi maiiwasan, tulad ng sinabi natin kanina, even the Bible characters and Jesus Himself, though He experienced love, but He experienced hate.
And he experienced hurt. Because we are people who commit mistake and sin. That is the nature of sin. Kahit ang tao na minahal mo na, kahit ang tao na napakadami ng mabubuting nagawa at ugali, they can hurt you and they can hate you because people change. Naririnig natin yung mga kataga na hindi naman siya dati ganyan, nakilala ko eh. Bakit nagbago? Genuine yung mga pagmamahal. May mga totoong pagmamahal na naibigay. But because people change, people can hurt and people can hate. Yan ang realidad ng buhay. Kaya, ang mga tao na binibigyan natin ng karapatan na makalapit sa ating buhay, inihahanda natin ang sarili natin na ako ay nagbibigay din ng karapatan na anumang mangyari, tinatanggap ko na maaari akong masaktan. Kaya when you love someone, especially romantic love, wag mo lang expect puro love ang ibibigay. That person will hurt you. And it can be that that person will hate you. Sapagkat the more closer to you, the more vulnerable for you to have struggles and conflicts and arguments. Minsan sinasabi mo, bakit kami ni ganito? Wala naman kami masyadong away. Wala kasi kayong masyadong, kayo ay distant. Kayo ay malayo. Pero kung kayo ay nasa loob ng bahay, kung kayo ay nasa loob ng isang trabaho, kung kayo ay nasa loob ng isang classroom, lagi kayo magkakasama, very prone. Ngayon, ang lahat po ng ito ay we commit sin and mistakes because we fall to Satan's trap. Tayo po ay nahuhulog sa tanikala ng dyablo. If God is the source and author of love, Satan is the creator of hate and hurt. Kaya, hindi po yan damdamin na galing sa Diyos. Kaya nga ang Diyos, kahit anong gawing pagpapasakit sa Kanya, galit, pero namuo pa rin sa Diyos yung pag-ibig eh. In fact, on the very first committed sin of man, noong ang tao ay nagkasala, pinagpalit ni Adan at ni Eva ang relasyon niya sa Diyos, sa relasyon niya sa dyablo. Imbis na magalit, God Himself devised a plan. Paano ko ba mai-restore itong relasyong ito? Imbis na hatred, imbis na saktan, pero nangibabaw ang pag-ibig because God is the author of love, yet Satan is the creator of hate and hurt. Kaya every time na ikaw ay nagagalit, may nagagalit sa'yo, nagkakagalit kayo, you fall into the trap of Satan. Galing sa dyablo. Tulad ng aking illustration dati, di ba? Merong mga mag-aaral na sinubukan nilang pag-awayin yung itim na langgam at yung pulang langgam, ninagay nila sa isang garapon o sa bote, tinitingnan nila kung sino ang mas malakas at mananalo, sapagkat ito yung mga hayop na madaling ma-intimidate. But surprisingly, walang nag-aaway, dumadaan lang sila sa isa't isa. Pero, nung nagsimula silang kalugin ang garapon na ito at nagbanggaan ang mga langgam, doon na nagsimulang magkagatan at magpatayan. Nagsimula lang yon when somebody shake that battle. Ganon din sa ating mga buhay. We are not intent to hate and to hurt even, lalo pa kung ito yung mga mahal natin sa buhay. Pero bakit nangyayari? Because somebody shake your family, your friends, our church, your loved ones. At ang panalo ay laging ang dyablo. May mga bagay na dapat isuko natin sa Panginoon upang ang buhay ay mas lalong maging matiwasay. By a lot of misunderstanding and mishandling, a lot of relationships
can be stressed, broken, or totally damaged. Ang mga relasyon na nagkakaroon ng hindawaan, nagsisimula sa misunderstanding, o kung talaga namang totoo ang mga nangyari, nagkakaroon ng mishandling. Hindi natin nadala ng ayos. Kaya nagtuloy-tuloy yung shaking. Kaya nagkaroon ng breaking. Pag ang isang relasyon nagkaroon ng misunderstanding at nagkaroon ng mishandling, nagkakaroon ng stress, nagkakaroon ng tension. Diba? From stressed relationship, parang hindi na ito yung dati. Parang something went wrong. Sumisikip, gumugulo, nagkakaroon na ito ng from stressed to broken. Nagkakaroon ng lamat, nagkakaroon ng crack, nagkakaroon ng gap. At dun sa gap na yon, dun nakakapasok ang diablo. At kung hindi masusolusyonan after broken, it will be totally destroyed. So how to handle endangered relationship? Ginamit ko yung salitang endangered kasi hindi lamang endangered species. Kasi marami ngayong relasyon endangered. When you talk about when you talk about the relationship between husband and wife, marami nang endangered. Few people, few generations today can survive. When you talk about relationship, pagdating sa ating mga kapatid, marami nang distorted, distracted. Nandito tayo sa panahon na ang bilis nating makagawa ng kaibigan, pero ang bilis din ng taong mag-reject or magtagtag ng kaibigan. If you can see your Facebook, probably you have thousands of friends. Pero ilan lang talaga ang masasabi nating kaibigan? Sapagkat napakabilis mag-reject ng kaibigan. How to handle endangered relationship? Unang-una sa lahat, do not worsen the damage. Kung ikaw man ay naharap sa mga relasyon na parang stressed, how is your relationship with your wife, with your husband? Medyo stress, pastor. Medyo may tension. Medyo may friction with my children, with my siblings, with my classmates, with my churchmates. Medyo may stress. Or probably may broken, may lamat. Pero paano natin maiiwasan yung totally destroyed? Do not worsen the damage. Huwag palilain. Pag nagkasigawan na, hanggat maaari itigil. Pag nagkasagutan, iwasan. Contain or stop the damage. Ganyan naman ang ating mga ginagawa even in medical terms. Hanggat maaari, pag may sugat, hindi natin binubulaklak, binubulatlat, at ito ay agad dating pinipigil. Do not complicate the situation. Kung may problema, yun lang muna ang pag-usapan. Wag na munang pag-usapan ang mga bagay na tapos na at humalungkat ng iba pang mga pangyayari. Resolve problem one step at a time. At dapat ang tao, once na ikaw ay nakapanakit ng kalooban o maaring ng pisikal or ng katawan, ang dapat na unang isipin, ceasefire. Stop. Because the more you talk and the more you act, it worsen. Mas pinalalala mo ang sugat na pwede mong gawin. Minsan, nadudulas talaga ang dila natin. Ang dami nating nasasabi. We say foul words, we say bad words. Minsan, napapasma ang ating kamay at tayo ay nakakapanakit. But once you felt na hindi ako ito, bugso lang ng damdamin, this is not me, stop. Ceasefire. Immediately hanggat maaari, stop. Because the more you prolong it, the more it get worse. Kaya ang response agad natin, tigil. Sapagkat the more na pinapahaba mo yung iyong hatred,
yung iyong galit, the more na malaki ang i-resolve or aayusin mo. Sabi sa ating binasa kanina, Proverbs 17 verse 14. Sabi sa ating binasang Proverbs 17 verse 14, the beginning of strife is as when one letteth out water. Therefore, live of contention before it be meddled with. Ang away daw ay yung parang gripo na may konting butas hanggang sa lumalaki ang tagas. Or in other version, kinumpir daw po yung away sa parang katulad ng isang dam. Yung isang dam, once na magkaroon to ng isang maliit na crack, hindi titigil yan. Gagawa at gagawa ng paraan upang gumuho at lahat ng laman na tubig ay tatapon. Ganon din ang pag-aaway. Nagsisimula sa tension, mabigat na ang pressure, hanggang sa may crack. Kaya if you will not make a way to resolve it, sasabog ang dam, napakahirap pigilan. At kung nasimula na ang unang paglamat, ano ang dapat gawin? Solusyonan hanggat maliit pa. Lalo pat pag ang ating mga kaaway o mga katalo ay mahal natin sa buhay, ang dapat agad gawin, isipin, lalo't anak ng Diyos, stop, ceasefire. When I talk to someone, I give counsel to someone, lalo pat hindi ko pa narinig ang both side, iisa lang muna ang aking sinasabi, stop. Hanggat maaari, huwag niyo munang palalain. Let's talk someday, mag-usap kayo balang araw, pero stop, ceasefire. Sapagkat hanggat hindi ikaw yan, hanggat ang bulong ng dyablo at spirito ng dyablo ang nangingimbabaw sa iyo, you will not make a right decision. So the first thing to stop, or the first thing not to worsen that broken relationship is to stop. Pag meron na tayong nasabi, at may sasabihin pa tayo at alam nating hindi naman ito magdudulot ng mabuti, stop. Hindi yung ang ating bibig ay parang dam na pag nag-crack na, wala na makakapigil. Diba? May mga ganyang pagkakataon eh. Wala na. Pag ito'y nagsimula na, dire-diretso na yan. Ang resulta, katakot-takot na baha at tsunami ang iyong ginawa, na bandang huli, ikaw din pala ang maglilimas. Ikaw din ang magsosorry, ikaw din ang maghahabol. Lately mo nang nakita na mali pala, napasobra na pala. Stop it. It's a very decent and godly thing to stop. It speaks about your maturity. Kahit alam mong durog ka, kahit alam mong lamang siya, pero you can stop. In some way, napipigilan. Napipigilan. Kaya pag may mga ganong moment, hinga kayong malalim, Lord, help me. Stop. Kahit nga ikaw ay nakapagbanggit na, pero sa kalagitnaan ng iyong pangungusap, ay bigla mong naisipang itigil. Diba? At least yung kaaway mo ay nagkakaroon ng idea na nasaktan niya ako, pero ayaw na niyang ituloy sapagkat ayaw niya rin namang tuluyang kaming magsira. Pero pag tuloy-tuloy na, mahirap na. Pero pastor, marami po talaga akong gustong sabihin at kailangan niya ng malaman upang matauhan. Yes, nangyayari yan. Pero wag sa panahon na galit ka. Magpalamig. Magpakalma. And of course, dapat ang goal ng inyong usapan, hindi yung ma-prove mo na panalo ka at lamang ka. Hindi yung ma-prove mo na mali siya. Dapat ang goal ng iyong usapan, kung gusto mo na makipag-usap, gusto kong ma-restore ang relationship ko dito. Sapagkat kung ang goal mo lang ay mapatunayang ikaw ang tama, sila ang mali, that is not the way you fix relationship. Papaano kaya? May mali ka, pero siguro may mali din. Papaano natin maaayos ito? That is the goal. And you can only do that if you stop for a while. Pag naging kalmado na. Maraming mga decision, maging sa inyo, pansinin nyo, nagbago ang decision nyo when you stop.
When you stop. When I deal with matters, lagi ko sinasabi, palalampasin ko muna to, patatagalin ko to. May mga bagay na instant, pero may mga bagay na pag-isipan mo muna. And after some time, dapat si Kendro, yayariin ko na eh. Dapat ganito na, disiplina. Pero nagkakaroon ng mga pangungusap ang Panginoon na ito muna ang gawin mo until you come up to right decision. Kasi pag agad-agaran, nagiging impulsive. Sapagkat tingnan natin at alam natin na sa tunay na buhay, hindi laging may ando tulad ng computer, ay mali ulit, bura. Hindi po laging ganon. Hindi laging may rewind, may erase. Kadalasan walang ganon. Kaya we should be very wise. We should have alarm. Meron tayong trigger alarm. Kung hindi man kayo, yung mga nakikita nyong nag-aaway, nagkakasagutan, ang unang alarm, stop, cease fire. Hanggat maaari. Cease fire. How to handle endangered relationship, not just do not worsen the damage, do not spread the infection. Kaya nga pagka may mga rescue dyan, hanggat maaari, walang hihipo, di ba? Walang makikialam. Kung sino lang ang may alam, kung sino lang ang may marunong. Sugat man, kinocontain agad. Huwag pakalatin ng infeksyon, huwag pakalatin. Ganon din sa inyong mga problema, lalo pat ito ay mga sobrang confidential, huwag pakalatin. May mga time na tayo ay nagko-confide. May mga time na kailangan nating kausap. Pero pag ito ay magdudulot ng sobrang paghahayag ng kasiraan ng mahal mo sa buhay, huwag agad pakalatin. Kayo lang muna. Malibang lalulunod na at kailangan mo ng kumampay. Sapagkat sa panahon na kayo ay nagkaayos, yung brand ng iyong asawa, yung brand ng iyong anak, na inihayag mo na lahat ng kanyang kasamaan, nakatatak na yun sa iba. Avoid unnecessary. Kung pwedeng kayo lang muna. Even sa mga relationship na mag-asawa, hindi ako masyadong nakikialam. That is personal. Maliban na lang kumakampay na, Pastor, tulungan niyo po kami. Pero wag yung isang pagkakamali lamang ay naisumbong mo na agad. Kahit sa inyong mga manugang, hindi lang, may konting problema lang, sumbong agad. That is infection. Kayo lang muna. Solve nyo lang kayo lang, huwag hanap makakampi. At sa paghahayag mo ng kalang mga kamalian, ano bang iyong layunin? Ang layunin mo, ipakitang mali siya, tama ka. Naghahanap ka ng kakampi. Huwag pakalatin ang mga problema hanggat maaari i-contain. Kung meron kang katalo, huwag magsali ng panggulo. Dalawa lang kayong may problema, hindi nagkasundo, huwag na magsama pa ng iba. Hindi yung tanungin mo si ganto, ganto ang sabi niya. Sabi rin ni ganto, dumami na kayong ganto. Huwag na. Madadamay pa yun may ipit pa yun Tayo na lang. Huwag na magsali ng iba, lalo't hindi naman talaga dapat kasama sa ganap. Pero kung talagang kasama ito ang magte-testify, ito ang ganito, limit the crowd. Di ba pag may mga rescue, meron diyang mga nagmamagaling na bubuhatin agad, ay bawal yun, may bali sa leeg, di ba? Meron diyang kung sino lang yung kailangang nandun, sila lang. Di ba? So, do not spread the infection. Sabi nga sa mga Kawikaan 16:28, ang taong baluktot ang isipan, naghahasik ng kaguluhan. Ito Tagalog. At sinisira naman ng chismis. Chismis ang magandang samahan. Yan ang mahirap. Diba? When you tell to somebody, to someone, your dearest secret, diba? Lalo pat may screenshot na yan.
sisirain niya ng inyong samahan. Lalo pa kung ang ikwekwento mo ay ang iyong mahal sa buhay. Di ba? Ay pag naayos, kayo ayos na. Pero siya may dalang ebidensya. Confide to only people that are necessary and trustworthy. Meron tayong nakasamaan ng loob. Do not needlessly talk about it with third party. I'm not saying not all the times. May mga kailangan talagang hindi mo alam ang gagawin mo. Choose people na kung saan kailangang nandoon. Wag nating ikikwento sa iba kasi sasali sila sa gulo. Magdadagdag sila ng kanilang dagdag opinyon na lalong magpapagalit sa'yo. E kalimitan pa naman ng mga sinasali natin sa gulo, yung gusto nating kakampihan tayo. Pag alam mong, ay, hindi ko to kadugo. Parang hindi, ang payo. Parang ayusin, ako pa ata ang mali. Hahanap yan ng, oo nga. Alam mo, sabi rin ni ganito. Ayan, dalawa na kayo ngayon. Kaya be careful, in case of emergency, sino ang tatawagin mo sa buhay mo. Pakiramdaman ng Espiritu. May mga necessary na dapat sinishare natin, lalo't gusto mo talagang paglabasan ng iyong mga hugot, pero make sure ang dala ay hindi bangungot. Diba? Peace, kapayapaan, hindi pag-uudyok, o ang kwento mo na dapat siya lamang naman ang naroroon. Ang healthy na pag-uusap at kausap, tandaan nyo, ang goal dapat hindi sirain kundi ayusin. May mga time na medyo kailangan bulat-lakin ang konting kasarian, pero parang operasyon na hindi pwedeng matapos mong bulaklakin lahat, iiwanan mo la, binuhusan mo ng alcohol, duguan. Dapat make sure at the end of your talk, tinahin nyo. Hindi yung pinag-usapan nyo lang kung ano ang mga tinamo nasa loob niyan, ganito, winakwak nyo lahat ng sugat. Pero iniwan yung duguan. Kung may mga dapat mang kasing pag-usapan na ito nangyari, ganito, make sure at the end of your talk, natahi, anong solusyon natin? Iiwanan ba natin ganito? Iiwan natin durog? O papaano natin naayusin? Papaano natin tatahiin? So be careful with infections, lalo na at mga komplikado, pribadong bagay. It is a very foolish to have quarrel, makipagtalo, makipag-away, especially with your relatives, especially with your loved ones, close friends, in a very long manner or way. Nangyayari yan. Pero it is a very foolish na meron kang matagal ng kagalit na sobrang malapit sa iyong buhay. Why? Sapagkat makikita mo yung mga yan sa lahat ng pintuan, sa lahat ng kasalan, sa lahat ng handaan, sa hapagkainan, sa lamayan, sa simbahan. Maraming pinto. Naiisa lamang kayo ng papasukan. Kaya imblis na masaya ang pagsasama, aalis ka sapagkat darating na siya. Nangyayari yan. Hindi ka mapakali, ako, darating kaya ito, pupunta kaya siya. O di kaya naman, hindi na lang ako pupunta kasi baka dumating siya. It is very foolish to live with that kind of life. Lalo pat hindi mo naman pala maiiwasan. Ang daming pintuan na iisa lamang ang aming dapat lagusan. Pinapalit natin ang ating mundo. Pag tayo ay may kagalit, lalo na kung ito ay nasa close circle lamang. Mahirap naman palang iwasan, hindi kayang iwasan, ayaw nating iwanan, wag na lang. Stop. Ceasefire. Do not prolong. Humupa. Humingi ng lakas ng loob sa Diyos na, Lord, papaano ba ako lalapit sa Kanya? Lord, gumamit kayo ng tao who will amend or who will make bridge to our gap. Lord, itama ang aking puso sapagkat lumiliit, kumikitid ang aking mundong ginagalawan. Whoever wins an argument usually loses a friend or love. Anong ibig sabihin po nun? Yung mga kadalasang laging silang panalo, naduro-duro mo siya, nasigawan mo siya, nasaktan mo siya, akala mo ikaw ang panalo, but usually, you loses a friend or love. Panalo ka lang sa argument.
panalo ka lang sapagkat hindi ka napahiya, ikaw ang nanalo, but in the long run, talo ka. Bakit? You lose a friend. You lose a loved ones. May nawalang tao na dapat pwedeng magmahal sa'yo. May nawalang tao that can be on your close circle. Diba? Whoever wins an argument usually loses a friend or love. Kaya minsan nakala natin panalo tayo. Pero yung damage na nagagawa natin, we loses love. How to handle relationship? Do not worsen the damage. Do not spread the infection. Number 3. Philippians chapter 3 verse 13. Do not dig the past. Huwag nang ungkatin pa ang sobrang madaming tapos na. Brethren, I count not myself apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Huwag nang halukayin pa ang mga bagay na natapos na at napag-usapan na. If yung mga nakaraan na resolve na, napag-usapan nyo na dati at nagkapatawaran na, tapos na yon. Kung may bago, yun lang uli. Halimbawa, ang kaso niya ay itong bagay na ito. Kung yung kasong yan ay bago lamang sa'yo, ay ungkatin mo yan. Pero kung yan ay ang dating kaso, at yung dating kasong yan ay napag-usapan nyo na dati, naihingi na ng tawad, at bago naman, wag mo nang babalikan yung dati. Unless, yun pa rin yung kaso niya. Okay, may mga ganong case. Paano po hindi babalikan? Ay nag-usap nga kami, ay yun pa rin ang nangyari. O kailangan balikan yun. Pero kung halimbawa, ang issue niya itong sin number 1, ang tagal niyang linakad yun, naayos nyo na. Ay pastor, may bago na naman palang ginagawa. Anong kaso? Same ba? Iba po. Wag mong idama yung sin number 1. Tapos na yun. Kasi sa korte man, hindi pwedeng i-file mo lahat ng kaso ng sabay-sabay agad. Uunahin yung alin ang dapat. Do not dig with the past. Stick to the immediate and present issue. Malibang hindi pa mga resolve. Pag tapos na yon. Pag na-deal na yon, lalo't hindi na inulit. Huwag mong gawing puntos. Minsan kasi gagawin nating puntos yun. Kahit yun ay tapos na, naihingi ng tawad, hindi na inulit, porket may bago, ito ang kakalkalin mo. Sapagkat kailangan mo ng puntos. Bakit? Kasi yung kalaban mo, yung nakagalitan mo, masyado namang matatambakan. Masyadong matatambakan ng kamalian to the point na ang hirap na niyang bumawi. Parang sa basketball. Kung yung game ngayon, yung game lang ngayon ang pag-usapan natin, wag mo idagdag yung lamang mo nakaraan. Lamang ako nakaraan 20 points, ipaplas ko to ngayon. Wala na, tapos na yun. Mahirap ang bumawi. Diba? May mga ganong instant, diba? May mga larong ganon. Naalala ko dati yung, nabang laro yun, yung Counter-Strike. Panalo kayo ng lamang kayo ng 7, pag nag-change court kayo, idadagdag yun, ang hirap natin bumawi pagka ganun. Matatambakan masyado, ang iisipin niya, not worthy, hindi ko na kayang ituloy ito, not deserving, wag na lang ituloy, tambak na. Hindi ba ganyan ang mga nangyayari? Kaya yung iba na wala ng pag-asang buuin, bakit? Ang dami ko na masyadong babawiin. Ang layo-layo ng score niya sa akin. Pero kung yan ay same issue, kailangan yung halukayin, kailangan yung ayusin sapagkat iisa pa rin ang pinanggagalingan, walang tunay na nangyaring repentance at reconciliation ng nakaraan. At kung ikaw talaga ang nagawa ng masama, ikaw tong agrabyado, seek justice. Hindi naman laging nananahimik. Pero dapat lang, kausapin mo siya, sabihan mo siya, doon sa mga panahong maayos ka na. At number 4, kung kakausapin mo siya, do not say bad and hurtful words. Bakit? Kasi kahit tama ka, pero kung ikaw ay nakapagsalita ng mas masasakit bandang huli, mali ka na rin. Mali ka na rin. Kaya nga yung justice, minsan, pinaghahandaan. Kasi baka bandang huli, dalawa na kayong may sala eh. Ang pinagkaiba lang niya, siya yung nauna.
Pero sinundan mo rin. At sa ating batas, the law of recent, kung sino ang mas latest, siya ang mas masama. Naranasan niyo na ba minsan yung, siya naman talaga yung may sala, pero bandang huli, ba't parang dalawa na kami? Kasi yung ganti mo, ganti ng api. Di ba? Mas higit. Kaya ngayon, ang simpati ng tao, ano bang ginawa sa'yo? Di ba nangyari sa mga kapatid? Tinulak po ako. Ay, kaya naman pala eh. Uy, bad. Ano naman ginawa mo? Hinampas ko po ng baso. Ay, ikaw na ngayon ang salarin. Ikaw ang, tinan mo yung papaanong nabaliktad ang mundo pag di ka marunong mag-handle ng ng mga conflicts. Ikaw. The law of recent. Sino yung mas latest? Sino yung huling gumante? Siya yung mas masama. Regardless of siya ang nauna, pero sino ang huling gumante? Kaya nga sabi po sa Romans chapter 12 verse 19, sa mga panahong yon, we seek justice, kailangan. Pero sabi ng Panginoon, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Kaya minsan, ipaubaya mo na lang sa Diyos eh. Kasi ang tao, pag gumante, kung hindi kulang, labis. Halimbawa, may gumawa sa'yo ng masama, diba? Tapos ang ganti mo, konting-konti lang, para namang unfair yun. Halimbawa, minugbog ka, puro ka black eye, tad-tad ka dito, ganyan. Binigyan ka ng pagkakataon na bumawi, palibasay natatakot ka na balikan ka, ang ginawa mo, kinulbit mo lang ng konti, okay na po yun, tabla na kami, abay, lugi ka naman doon. Meron naman pagkakataon, nasanggi lamang, pero ang bawi mo, binugbog mo na ng todo, sobra naman. Kaya sabi ng Panginoon, akin na lang. May panahon ng pagbawi. Kasi pag napasobra ka ng bawi, ikaw na ang masama. Lagi nating naririnig yan. Ako pa ngayon ang masama, ay kasi naman, yung bibig mo masama. Nakakapuntos ang kaaway pag hindi tayo marunong mag-handle ng conflict. Oo, totoo, may masama siyang nagawa. Pero dahil sa pagsasalita mo, sabi nga, ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Nasabi mo to, nagawa mo to. Mahirap pero with the fruits of the Holy Spirit, patience. Iwasan natin. Kung gaganti man tayo, choose your word, sabihin ng maayos. Kahit minsan sa mga ating mga mahal sa buhay, lagi natin sinasabi, ikaw talaga, wala ka nang nagawang mabuti. Alam niyo, pagka sinabi niyo wala ka nang nagawang mabuti, ang tao, magiging defensive or offensive. Meron din naman. Pwede mong sabihin, alam mo anak, hindi ko gusto yung ginawa mo ngayon, pero buti pa nung isang linggo, nagsipag ka, umuwi ka ng maagap, ganto, pero yung ngayon hindi ko gusto. Pero yung sabihin mong, wala ka nang ginawang mabuti. Diba? Lahat ng worst, ibinabato mo sa kanya. Ang tao, pagka ganon, either they will defend or they will offend. At tandaan nyo, walang taong nanalo sa taong galit. You can win by arguments, pero ang goal, pakalmahin. Tandaan nyo, hanggat parehas galit ang nag-uusap, walang mananalo. Diba? Parang yung mga aso na tahulan ng tahulan. Pero pagka medyo may tumahimik ng isa, kahit anong ngar-ngar ng isa, tumitigil din. Kaya ang ating goal, pakalmahin, choose your words, sabihin ng maayos. Tulad nga nung sabi natin, diba, nung nakaraan, especially sa ating mga relasyon, it's not what you say, it's how you say. May punto ka naman pero yung pagsasalita mo, parang sobra. Ang pag hindi mo talaga kayang kontrolin ang sarili, tandaan natin, speech may be silver, but in sometimes, silence is gold. Anong ibig sabihin nun? Yung ikaw ay nakapaghayag, nakapaglabas ng iyong damdamin, that is silver, pero sometimes, silence is gold. Pag mayroon kayong ganong kakayahan,
that is very precious. It will save you from a lot of trouble. Do you have that kind of spirit? Kaya mong patigilin o para kang dam na, pastor, pag nag-crack na, wala na to, buhos na ito. Tamaan ang tatamaan. You need to control your spirit. Kaya very, very precious ang isang tao na kaya niyang mag-control. And you will find yourself, magpapasalamat ka na lang sa Panginoon, Lord, paano ko nagawa yun? Nakapagtimpi ako, nakapag-control ako. Diba? You will save a lot of trouble. Walang pinakamagandang gawin pag mainit ang ulo kundi manahimik. Hindi naman tayo nananahimik forever. Pag gusto mong ayusin, pag medyo kalmado ka na hindi pa galit ang bawat isa. Sabi nga sa Kawikaan 12:18, ang matalas na panalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Freeze the matter. If or while there is nothing good or better to do, kung hindi mo pa alam ang gagawin mo, huwag kang gumawa. Freeze the matter. Yun ang pinakamainam na gawin. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, huwag ka munang gumawa. Non-speech and non-action is better than bad speech and bad action. Mas mabuti pa yung wala ka munang sinabi, wala ka munang ginawa. Pag hindi mo pa alam ang gagawin mo, freeze. Sapagkat sa panahon ng pananahimik, mas kumakalma ang puso, mas nakakagawa ng tamang desisyon, mas nauunawaan mo ang pinaghugutan, at mas naalala mo ang inyong pinagsamahan. How to handle endangered relationship? Another thing, do not needlessly, impulsively cut communications or communication lines. Anong ibig sabihin nun? Pag tayo ay nalalagay sa mga relasyon na kung saan tayo ay may conflict or hindi ka palagayang loob, wag mo agad bababaan ang telepono. Wag mo agad ikakat ang line. Wag mo agad i-unfriend. Wag mo agad i-block. That's too cheap for a relationship na ibablock mo agad, i-unfriend mo agad. Do not needlessly, lalo pat ka mag-anak mo, lalo pat kaibigan, lalo pat same circle mo. Nagtampo ka lang, wala na. Tapos mamaya tinatanong mo, ano nga yung number ni sis? Pahupain mo lang. Hayaan mo lang siya dyan kasi babalik pa yan eh. Nasa circle mo lang yan. At lalong-lalong wag mo agad palalayasin. Diba? Kasi baka bukas ikaw din ang maghanap. Wag mga impulsive moves. Do not cut or do not needlessly, impulsively cut communication lines. Lalo pa kung ang mga taong ito ay mga taong nasa circle natin. Why? Kakailanganin natin sila. Balang araw. Di ba? Dapat ganun. Usong-uso yan, di ba? Yung mga followers at mga unfollow, di ba may mga ganyan? Yung mga hindi mo naman talaga kilala, friends mo pa. Pero yung mismong dati mong kakilala, nagkaroon lang kayo ng konting hidwaan, palamigin lang muna. Babalik lang yan. Kung nai-intimidate ka, sa mga nakikita mo, wag mo nang buksan. Pero dyan lang yan. And of course, bandang huli, do not stop. Do not stop to pray or do not give up. Panalangin natin sa Panginoon yung mga ganyang damdamin. Alam niyo kung what's worse with that hatred and hurt? It is a self-inflicted destruction. Ito yung lagi ko sinasabi, hindi ko na idadagdag pa sa mga problema ko. Imagine, may problema kang physical. Hindi mo na alam kung saan ka pa kukuha ng mga bayarin. Humanap ka pa ng kaaway.
na pwede namang hindi dapat. Huwag mo nang ipatong. At minsan, mas mahirap yun mas mabigat yun. Yung emotional problem na yun, emotional distortion na yun. Huwag nang ipatong. Do not stop to pray. Manalangin lang. Ikaw ang may espiritu ng Diyos, ikaw ang nakakapakinig ng salita ng Diyos, ikaw ang mas kumalma. Ikaw ang dapat na mas magbunga. Pastor, talagang hindi ko na kayang tiis. Sasabog na talaga ako. Panalangin mo sa Panginoon. Diba? Panalangin mo sa Panginoon. As the days pass by, dapat habang kayo ay umiidad, hindi lang tayo nag-grow physically, dapat nag-grow tayo. The way we talk, the way we walk, the way we treat problem, the way we take problem, dapat nagmamature tayo. Diba? Dapat marunong tayong mag-contain ng ating mga buhay. Stop. And I don't know, very vast, masyadong general to ating pinag-uusapan, but in different point of your life, you will experience conflict. May makakagalit kayo kasi nga, that is our nature. Sa panahon ngayon, sinong kagalit mo? Okay ba kayo ng asawa mo? Okay ba kayo ng anak mo? Okay ba kayo ng ka-office mate mo? Nung classmate mo? O ng churchmate mo? It is very ungodly and unwise to prolong that stressed relationship. Wag mo nang idagdag. Alam nyo kasi ang relationship binigay ng Diyos as helper to help and to make us happy. Kaya kung ikaw ay may ibang problema, may karamdaman, kulang-kulang kayo, pinansyal, ang daming problema, but God give you the gift of relationship. Ingatan mo yung mga taong nasa paligid mo. Ibang bagay yung merong kang katuwang. Ibang bagay yung kahit papaano merong kang nakakausap. Ibang bagay yung kahit papaano nandyan sila. Pero pag sila tinagtag mo pa sa buhay mo, ang forte niyan, ang lalabas niyan, you and me against the world. Pinasan ko na lahat. Sinunog mo lahat pinatay mo lahat ng mga dapat nakatuwang mo Di ba? Meron at merong mali yan, meron at merong conflict yan, pero you try na kahit paano, parehas din lang naman kami, papaano ko bubuuin ang relasyong ito. Kaya I pray, that's the tactic of Satan. Yan ang hangad ng dyablo talaga. Probably, alam ng Diyos, inside the church, Sunday lang naman yan. Alam ng dyablo, Sunday lang naman yan. Hindi dyan ang tunay na laban, nandun sa bahay nyo. May mga crack ang bahay nyo na hindi nyo nakikita na pumapasok ang dyablo. May mga crack sa inyong paaralan, sa inyong mga katrabaho na nakapasok ang dyablo. Stop it, cease it. Manalangin sa Panginoon, Lord, wala akong lakas ng loob. Paano ko aayusin? Gumawa kayo ng paraan, gumawa kayo ng hakbang, sapagkat ayoko nang idagdag pa ang mga bagay na ito. Most of the time, we talk about love, pero kabaligtaran ng pag-ibig. Ang resulta na nangyayari ngayon, sama ng loob, hardship. That hurt can turn to hatred, and that hatred will turn to hardship. Mas lalong bumibigat ang iyong buhay. Kaya, although ouch, it hurts, nasaktan ako, pero Lord, help me to fix those broken relationships in my life.